Magandang gabi po, Kuya Melo. Ako po si Carla, 34 taong gulang, isang public school teacher mula sa Batangas. Sa dami ng kwentong naririnig ko gabi-gabi, napaisip ako. Paano kung ako naman ang magbahagi? Paano kung kwento ko pala ang magpapaalala sa isang taong nawalan na ng pag-asa sa pag-ibig? Ito ang kwento namin ni Marco. Ang lalaking dumating, umalis, at bumalik hindi dahil kailangang bumalik kundi dahil sa tadhana. College days. First year, ako ay education student. Siya, engineering. Laging late. Laging gusot ang polo. Pero kahit ganun, may ngiting parang hindi napapagod. Nagkakilala kami sa student organization meeting. Ako ang secretary, siya ang laging absent na miyembro. Isang araw, tinawag ko siya. Marco Javier, third and final call. Bigla siyang pumasok, hingal na hingal. At sa pagkakatingin naming dalawa, parang tumigil ang oras. Hindi siya sweet. Hindi siya cheesy. Pero tapat. Hindi siya laging may bulaklak. Pero laging may payong pag umuulan. Hindi siya maraming sinasabi. Pero isang beses lang niya akong tiningnan at sinabing, Carla, di ako magaling sa salita. Pero sa'yo lang ako natutong magplano para sa bukas. Naging kami pagkatapos ng 7 buwan. At sa 3 taon naming magkasama, walang araw na hindi niya ako pinatawa. Pero sa ika-4 na taon, walang araw na hindi ako umiyak. Graduation week. Masaya ang lahat. May plano kaming mag-abroad. Mag-ipon. Magpakasal. Pero isang umaga, hindi siya pumasok sa mismong thesis defense niya. Hindi siya sumipot. Wala siyang tawag. Wala ring sagot. Kinabukasan, nalaman ko. Umuwi siya sa probinsya nila sa Isabela. Biglaan. Ang nanay niya may sakit sa puso. Critical. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, nag-resign siya sa part-time job niya, pinutol lahat ng social media, at hindi na bumalik. Tumakbo ang panahon, Kuya Melo. Habang ako ay nagtuturo rin akong makalimot. Nagkaroon ako ng ibang manliligaw. Nagseryoso rin ako sa isa. Pero kahit ilang beses akong sumubok magmahal, parang may bahaging nanatiling naghihintay. Hindi ko alam kung ako lang ba tong tanga. Pero tuwing umuulan, tuwing dumadaan ako sa lugar kung saan kami nagkakilala, parang naririnig ko pa rin ang boses niya. Carla, hindi kita iiwan. Pero iniwan niya ako. Pandemic. 2021, may online webinar ako sa isang regional training. Habang naka-Zoom, biglang may pumasok na bagong speaker. Engineer Marco Javier, guest from Isabela. Parang kinuryente ang buo kong katawan. Hindi ko alam kung ako lang ba ang kinakabahan, pero nakita ko sa screen. Tumigil siya sa pagsasalita. Bumagal ang boses niya. Tumingin sa kamera. At tinawag ang pangalan ng isang participant, Carla Santos, ikaw ba yan? Nag-message siya pagkatapos ng webinar. Hindi ako agad nag-reply. Pero sa dami ng gustong itanong ng puso ko, napagod na rin akong magalit. Pagkatapos ng ilang linggo, pumayag akong makipagkita. At sa harap ko, hindi na siya yung batang Marco. Mas seryoso. May puting buhok. May linya na sa noo. Pero, yung mga mata niya ganun pa rin. May paghingi ng tawad. May pangungulila. At ang una niyang sinabi, pasensya ka na kung ang unang desisyon ko noon ay hindi ikaw kundi pamilya ko. Kwento niya, namatay ang nanay niya 2 buwan matapos siyang umalis. Nabaon sila sa utang. Kinailangang magtrabaho sa bukid. Hindi niya raw ako sinadya talikuran. Ang cellphone niya nabasag. Ang number ko nakalimutan. Hindi raw niya ako hinarap noon dahil nahiya siya. Paano kita haharapin na wala akong maipagmamalaki? Paano kita babalikan kung ako mismo, hindi ko kayang tingnan ang sarili ko? Umiiyak ako, Kuya Melo. Hindi dahil sa galit. Kundi dahil sa wakas na intindihan ko na. Muling naging kaibigan. Hanggang sa naging masaya ulit ang mga chat. Hanggang sa tinanong niya ako, pwede bang subukan ulit? Hindi na bilang college lovers kundi bilang 2 taong may sugat na, pero handang magmahal muli. Nagdalawang isip ako. Pero sabi nga nila, kung minsan kailangan mong piliin hindi ang taong perpekto, kundi yung taong, kahit gaano na kayo nabigo, handang magsimulang muli. Kaya sinubukan ko. At 1 taon mula noon,
Ikinasal kami sa Batangas. Simpleng kasal. Wala masyadong bisita. Pero naroon ang mga taong mahalaga at siyempre, ang Diyos na naging saksi sa lahat. At habang lumalakad ako sa pasilyo, naiisip ko lang. Ito na pala yun. Ang simula ng lahat ng matagal ko nang hinihintay. Wala nang drama. Wala nang sakit. Kundi isang payapang pusong natutong tumanggap at muling magmahal. Akala ko Kuya Melo pagkatapos ng kasal fairy tale na ang kasunod. Yung tipong may bahay, may anak, may konting ipon. Pero gaya ng totoo, hindi ganun kadali ang i-happy ever after. Pagkatapos ng honeymoon stage, sinubok agad kami ng realidad. May problema sa trabaho si Marco, nagsara ang construction firm na pinapasukan niya. Ako naman, na-demote sa posisyon sa school dahil sa maling chismis. Pareho kaming walang regular income. At ang mas masakit, nalaman naming mahirap na pala akong magbuntis. May gabi na hindi kami nag-uusap. May araw na pareho lang kaming nakatingin sa kisame, walang ganang kumain. Hanggang sa isang gabi, habang naglalaba ako sa labas, bigla niyang sinabi. Carla, hindi ko alam kung sapat pa ako. Hindi ko nga mabigyan ng anak ang babaeng ilang taon kong hinanap. Masakit marinig. Pero mas masakit isipin na baka bumalik ulit siya sa dati, yung bigla na lang mawawala. Dumating ang isang gabing hindi ko na talaga kinaya. Lumuhod ako sa harap ng maliit naming altar. Umiiyak. Nanginginig. Walang sinasabi kundi. Kung hindi siya para sa akin, kunin niyo na lang siya ng buo. Pero kung may dahilan bakit siya bumalik, tulungan niyo kaming lumaban. At kinabukasan, parang may milagro. Nagising ako at nakita ko si Marco sa sala, may hawak na papel. Application form para sa trabaho abroad. Kuya Melo, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Pumirma siya ng kontrata para magtrabaho sa Qatar bilang civil engineer. Malaki ang sahod. Pero 2 taon ang kontrata. Walang bakasyon. Walang uwi. Hindi ko siya pinigilan. Pero ang totoo, para akong binutas ng hindi ko nakikitang kamay. Kaya ko bang maghintay ulit? Nasa abroad na si Marco. Araw-araw kaming nagvi-video call. Pero habang tumatagal, nagiging madalang. Nagiging mabilis. Parang may laging hinahabol. At isang araw, habang nakaduty ako sa school, may nag-text mula sa unknown number. Hi Miss Carla, sorry po kung ako ang makakapagsira ng araw mo. Pero may gusto lang akong sabihin. Marco is no longer the same guy you think he is. Hindi ako agad naniwala. Hanggang sa may nakita akong litrato sa isang private Facebook group. Si Marco. May kasamang babae. Masaya. Malapit. Parang hindi asawa ang iniwan sa Pilipinas. Umiiyak ako habang hawak ang cellphone. Pero hindi ko siya tinawagan. Hindi ko siya pinagalitan. Isinulat ko lang ang laman ng puso ko sa isang papel. At ipinadala ko sa email niya. Kung hindi na ako ang tahanan mo, okay lang. Pero sana sabihan mo akong umalis bago mo papasukin ang iba. Pagkalipas ng 3 araw, tumawag siya. Umiiyak. Hindi makapagsalita. Wala akong excuse, Carla. Pero wala ring araw na hindi kita hinanap. Patawad, Carla. Binalot ako ng lungkot, ng pagod, ng takot at dun ako naging mahina. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin tama na. Pero alam mo kung anong mas matimbang, Kuya Melo? Yung panahong ako ang iniwan niya at tinanggap ko pa rin siya. Hindi para maging tanga, kundi dahil pinili kong mahalin siya ng buo kasama ang mali niya. Umuwi siya, kahit breach of contract. Kinausap ang pamilya ko. Umiyak sa harap ng mga magulang ko. At sa simbahan naming pinagsumpaan, doon siya muling lumuhod. Hindi ako perpekto. Pero ikaw ang gusto kong makasama sa bawat gising. Kahit pa ako pa ang dahilan ng pagluha mo kagabi. At alam mo ba, Kuya Melo? Ilang buwan matapos niyang umuwi, napansin kong iba ang pakiramdam ko. Madaling mapagod. Nahihilo. Masama ang tiyan. At sa wakas, buntis ako. Wala sa plano. Hindi sa ideal na panahon. Pero para bang gantimpala ng Diyos sa isang pusong marunong magpatawad. Ngayon, 5 taon na kaming kasal. May isa kaming anak na lalaki, si Maki. 3 taon na si Maki, anak namin. Makulit. Matalino. Mahilig sa dinosaur at sa kwento ng pag-ibig naming dalawa.
Tuwing gabi, hiniling niyang ikwento ko ulit kung paanong nagkabati si mama at papa. Tawang-tawa siya, pero minsan, tinanong niya ako habang nasa kama. Ma, pwede bang wag kang mawala kahit malayo ako? Kinabahan ako. Wala namang sakit si Maki. Pero bakit parang may nararamdaman siyang hindi ko pa alam? Ilang linggo matapos ang tanong niyang iyon, nagkaroon siya ng matinding lagnat at pananakit ng tiyan. Akala namin simpleng virus. Pero makalipas ang mga test, bigla kaming pinatawag ng doktor. May leukemia si Maki. Parang gumuho ang mundo ko, Kuya Melo. Yung anak na iniyakan ko ng taon para magkaroon. Yung anak na nagsilbing sagot sa dasal ko. Ngayon, siya naman ang nanganganib na mawala. Isinara muna namin ang maliit na sari-sari store. Nagbenta ng lupa si Marco. Ako, nag-sideline ng online tutorial kahit umiiyak pa minsan. Nagsimula ang chemotherapy ni Maki. Nawala ang buhok niya. Lumiit ang katawan. Pero hindi nawala ang ngiti niya. Tuwing tinuturukan siya, laging sinasabi, Mama, di ba kapag nagaling ako, pupunta tayong zoo? Promise mo, ha? At sa bawat pag-iyak ko, siya ang nagsasabi, Mama, wag ka umiyak. Lalaban tayo. Umabot kami sa punto na halos wala na kaming pera. May gabi na sardinas na lang kami ni Marco. Habang si Maki, sinisigurado naming may gatas at prutas. Nag-aaway din kami minsan dahil sa stress, sa pagod, sa takot. Pero sa huli, pareho naming naalala kung bakit kami lumalaban. At sa tuwing madilim ang gabi, nagdarasal pa rin kami ng sabay. Panginoon, kung kailangang masaktan kami na lang. Wag lang si Maki. Isang umaga, tinawag kami ng doktor. May hawak siyang papel habang may luha sa mata. Carla, Marco, maganda ang naging resulta. Malaki ang posibilidad na tuluyan nang mawala ang cancer cells ni Maki. Umiiyak kaming mag-asawa. Lumuhod kami sa ospital corridor. At sa wakas, naramdaman ko ulit ang liwanag. Ngayon, 7 taon na ang kasal namin ni Marco. 6 na taon na si Maki at malusog, masigla at laging takbo ng takbo. May trabaho na ulit si Marco. Ako, teacher pa rin. At tuwing may libreng weekend, nagsasama-sama kami sa hardin, nagluluto ng ginataang bilo-bilo, paborito ni Maki. Hindi perpekto ang buhay namin. Pero perpekto ang puso naming tatlo dahil punong-puno ng pagpapatawad, pananalig at pagmamahal. Kuya Melo. 3 dekada na mula nang ikasal kami ni Marco. Si Maki, 33 na ngayon. May asawa't anak na rin. At ako. Ako ay isa ng retiradong guro. May arthritis, may salamin na makapal. Pero ang puso, mas bata pa rin kapag kasama si Marco. Wala kaming marangyang bahay. Pero may hardin kami, puno ng amarilyo, paboritong bulaklak ni Marco. Araw-araw, nagkakape kami sa harap ng aming lumang upuan. At tinatanong niya ako, ilang beses mo pa akong mamahalin ngayong araw? At sinasagot ko, hanggat may hininga pa ako. Pero Kuya Melo, minsang umaga, habang nagkakape kami, hindi na siya sumagot. Nakatingin lang siya sa kawalan. Hindi siya galit. Hindi rin masaya. Wala lang. Ilang araw, ganun siya. Tahimik. Malalim ang mata. Nagpa-check up kami. At muli, isang dagok ang ibinigay ng tadhana. Ma'am Carla, may early signs po si Sir ng demensya. Progressive po ito. Sa sumunod na buwan, si Marco. Naalala ang nanay niya, ang pagkabata niya, pati nga yung alaga naming pusang si Mingay noong 2001. Pero hindi niya na maalala ang birthday ko. Minsan, tinatawag niya akong Ter, ang pinsan niyang nag-alaga sa kanya noong maliit pa siya. Masakit, Kuya Melo. Pero natutunan ko na. Pag may nawawala, hanapin mo hindi sa isip kundi sa puso. Isang gabi, habang tulog siya, nagsulat ako ng liham. Mahal kong Marco. Kung darating ang araw na hindi mo na ako kilala, ayos lang. Kung darating ang panahon na magkamali ka ng tawag, tatawanan ko lang. Pero kung darating ang gabi na huminto na ang lahat, gusto kong alam mong hindi ako kailanman huminto sa pag-ibig sa'yo. At ibinaon ko ang liham na yon sa ilalim ng unan niya. Para kung sakaling mawala ako muna, may matitira sa kanya. At ngayon, Kuya Melo, habang sinusulat ko ang liham na ito, nasa ospital ako. Ako naman ang may sakit. Mahina na raw ang puso ko.
Hindi na rin ako makalakad ng maayos. Pero si Marco, kahit kalmado lang, hawak pa rin ang kamay ko. At habang nakapikit ako, narinig ko siyang bumulong. Ikaw si Carla. Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang buhay ko. At kahit paggising ko bukas hindi na kita kilala. Mamahalin pa rin kita kasi ikaw lang ang pamilyar sa puso ko. Kung tadhana'y maghihintay, may dulo ang umpisal. Kung naririnig mo ito ngayon, Kuya Melo, baka ito na ang huling liham na mababasa mo mula sa akin. Hindi ko alam kung aabutan pa ng puso ko ang bukas. Pero alam ko wala akong pinagsisihan. Dahil ang buhay ko ay buo. Dahil minahal ko ang isang Marco. At siya naman. Minahal ako. Kahit limot na ng utak. Hawak pa rin ng puso. Hanggang dito na lang. Carla.